ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Walang paghihiwalay, kundi hindi muna nagkaroon ng pagsasama. Ang ating Diyos ay iisa. Siya ay may 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang bigkis ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kaya't ang 3 persona ay iisang Diyos. Iniibig ng Ama ang Anak, iniibig ng Anak ang Ama. Ang Espiritu Santo ang pag-ibig na nasa Ama at sa Anak. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay sa tao nang siya ay lalangin ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ang tanging dahilan kung bakit ang tao ay nagkaroon ng pakikisama sa Diyos. Ngunit ang tao ay nagkasala. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Ang dating nagsasama ay nagkahiwalay. Kasalanan ang naghiwalay sa tao mula sa Diyos. Dahil sa pagkakasala, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang lahat ay naging makalaman at namuhay sa laman, sa pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at ang mga katulad nito. Ngunit ang Diyos ay nananatiling Diyos ng pag-ibig. Dahil sa kanyang pag-ibig, ang taong nahiwalay sa kanya, kahit naging makasalanan, ay inilapit niya sa kanya. Ginawa niya ito sa paraan ng pagbibigay ng kanyang anak na nagkatawang tao upang ialay ang kanyang sarili na handog. Ang anak ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, binuhay na muli, iniakyat at iniluklok sa kanan ng Ama sa langit. Mula roon ay isinugo niya ang Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng Diyos na nasa Espiritu Santo ay ibinuhos ng Diyos sa ating puso, kaya tayo ay ibinalik ng Diyos sa pakikisama sa Kanya. Ito ay kalooban na ng Diyos noon pang pasimula. Ang anak ang kordero ng Diyos na pinaslang bago itinatag ang sanlibutan, upang sa pagtitigis ng kanyang dugo ay iligtas ang tao sa kasalanan. Paulit-ulit sa matandang tipan, nang iutos ng Diyos ang pag-aalay ng handog upang ang tao ay luminis, laging kasama ang pagtitigis at pag-aalay ng dugo ng hayop. Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ngunit hindi dugo ng mga hayop ang tunay na kailangan upang tayo ay maibalik ng Diyos sa pakikisama sa Kanya. Ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapag-aalis ng mga kasalanan. Sinabi ng anak sa ama, "Hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin." Nang sabihin niya na hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ang alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay sa kasalanan na inihahandog ayon sa kautusan, ay idinagdag niya, "Narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban." Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa, at sa pamamagitan ng kalooban niya,
tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Si Kristo mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Sapagkat tayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na tayo sa pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Tayong lahat ay naging makasalanan at nahiwalay sa Diyos. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya tayo'y naligtas at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Dahil ang dugo ni Kristo ay naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan, tayo ngayon ay may pakikisama sa Diyos. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat.